Good day, mga future MDs. Welcome again sa isa ko na namang video. This time, gusto kong i-share sa inyo if paano nga ba yung approach kung paano natin mag-aaral or anong gagawin natin pag nasa revalida na tayo. Yes, para sa mga current fourth year students ito and dedicated. And syempre, dedicated sa taas to. Okay? So, disclaimer muna tayo. Disclaimer, this video, ano lang naman sa inyo. Ang gusto ko lang naman mangyari sa video na to, mag-guide ko kayo in terms of in the preparation for the revalida or yes, kahit comprehensive exam, andito na rin sila as a requirement para makapasa kayo ng fourth year kasabay ng clerkship ninyo. Again, guide lang ito through personal experience. Okay? So, you may use the other MD as a guide for a better comparison and to further guide you para sa pag-prepare sa examinations na ito. Okay? Ngayon, ginawa ko to kasi may tiwala kami sa inyo na magagawa nyo to. Okay, so let's begin. Okay, so ito kasi, this video, ang gusto kong emphasize dito, paano nga ba, ano nga ba yung pwede natin maging approach para sa pag-aaral ng revalida na to. Okay? It is, yes, this is yung revalida kasi, these are yung mga subjects ninyo from the first up to fourth year or technically first to third year to ng mga subjects nyo na kailangan ma-approach natin siya at kailangan maipasa para makagraduate kayo at makatungtong sa stage. Okay? So let's begin. Okay, yun nga ba? Kasi this is already a test of your preparation kung ano nga ba ang nalalaman nyo na so far. Okay? Ito ang pinaka number one tip na pwede kong maibigay sa inyo. Tratuhin nyo ang revalida as if pasyente nyo yan. Okay? Pasyente nyo yan. That someone's life will depend for you in the future. Kasi sa future, ano nga bang gagawin ninyo pag pumasa? May pasyente. So paano nyo matitreat yung pasyente? Anong counsel nyo sa pasyente? Paano nyo i-manage yung pasyente nyo? Is applying what you know. Anong naaral nyo? Yan yung i-apply ninyo sa pasyente. Isipin nyo, isipin nyo ako, experience ko to sa general practice or kahit sa clinics ko, Doc, ano nga ba to? Doc, paano po ba? Ano po ba yung pwede maging treatment pwede dito? So usually, those are the things na ang makakasagot niyan is having a good background dun sa ano natin, sa medical school. At least sana, okay? Kung ano lang yung alam mo naman, basta make it simple. Pero itratuhin nyo as if someone's life will be dependent for you sa future. As I said nga, yan, parang ganyan kasi magiging style niya na yung mga natutunan mo, yan ang ika-counsel mo sa pasyente mo. Okay? And your revalida, and the board exam, and the mock boards is part kung ano na bang alam nyo so far and ready na ba kayo para sa real world scenario. Okay. So, ganito kasi yun. Treat the medical, again, vertical horizontal learning with clinical correlations. So, again, isipin nyo, first year subjects, yung gross, histo, embryology. Hindi lang yan, they are not in the separate, misnomer, napapaghiwa-hiwalay natin yung mga subjects sila. Hindi ganun. Horizontally, magkakarelate-relate yan, magkakaruktong-ruktong yung mga yan. So, ipag-apply nyo sila sa isa't isa. Diba? And then, pagdating niya sa second year, yung basic normal, apply nyo sa basic abnormal subjects nyo. And kung paano siya iti-treat, like in the case of the surgery and the pharmacology. Okay? Ito, i-apply nyo na yung basic principles sa normal at sa abnormal. Okay? Ngayon, kaya ko sila pinag-araw. Bakit?
As I said nga, yung first year at yung second year, makakaruktong yung mga yan. Pagdating ninyo pag may hindi kayo naintindihan, ang two personal topic ko, yes, it may take time, pero in the end naman, magpe-pay off siya. If hindi nyo maintindihan yung second year, babalikan ninyo yung first year. Once sa mapag-apply nyo na yan, dyan napapasok yung mga natutunan ninyo sa third year subjects. Usually, they are the clinical correlations. Okay? Again, magkakakonekta yung mga yan. Yung mga subject. Example, anong natutunan ko sa IM, pwede akong apply sa surgery. Anong natutunan ko sa PEDSA, pwede kong i-apply dun sa pediatric surgery or so on and so forth. Pag may hindi ako maintindihan, pabalikan ko yung second year subjects ko. And then, ayan na. At andyan dito na kayo ngayon. Ayan, nasa fourth year na kayo ngayon. Ito, andyan na kayo. Etong mga to, apply nyo ng third three subjects. I-apply nyo na rito sa 2 taon na to. Pero sa case ninyo, ito kasi yun. Nasa fourth year. Fourth year, it's more of an exposure. So, you have to, at least, kahit nag-history kayo, to be honest, while learning yung history, hindi lang yan history na para, uy, gawin nyo lang kung ano yung pinapagawa sa inyo ng ano ninyo, ng resident ninyo. Hindi ganun. Kasi this is an opportunity for you to to appreciate your patient and your case and ano ang natutunan mo sa actual life. That is the beginning of for you to appreciate of what you had learned sa previous subjects mo. So, mag-start na tayo dito. Sa clerkship pa lang. Kasi, iba pa rin talaga pag nakikita niyo yung actual. Okay. Take note, yung clerkship, active learning yan. Active learning to the sense, na-appreciate nyo na ano ang nakikita ninyo sa mga pasyente ninyo. Example, pinapahistory kayo, pinapagawan kayo ng physical exam, pinapagawan kayo ng laboratory or any other ancillary procedure. May mga reason behind that. Kasi active learning yan, it's time for you na ma-appreciate mo mabuti. Ano nga ba yung diagnosis ng pasyente mo? And what is this case all about? Okay? At least, bakit? Pag paulit-ulit kang na-expose dito, pag sa future mo, nakakita ka ng pasyente mo na ganyan, alam mo na yung gagawin mo. Okay? At tignan mo na lang, asa na siya yung active learning. Nasa 90% of the retention na siya. Andito na siya sa baba. Ayan na, oh. Tingnan nyo, 50 to 90% ang mare-retain ninyo. Yun ang active learning. Ito, this is the retaining at ito yung percentage. Kung ano man siya, okay. Later na yun. Diba? Ang by the way, I understand naman talaga, pagod naman talaga tayo lahat every after ng ano natin, mga duties, siyempre sa dami-dami. Pero ideally talaga, though it's easier said than done, pero I want you sana kung ano nyo, paano nila nagawa to if may resident kayo na ganito or sa mga colleagues niyo. Ideally, pag kakita nyo ng patient nyo, basahan nyo kaagad ng libro. Okay? Basahan nyo. Basahan nyo kaagad si patient nyo. Again, pag maganda yung background mo, hindi know yung sa book, much better. Sabi nga ng mentor ko dati, walang makakatalo sa pagbasa ng libro. Kung naman, tama naman, yes, I agree ako doon. Walang makakatalo talaga sa libro. Pero pag medyo parang, uy, short lang, dyan napapasok yung mga platinum books, mga blue book, yung mga shortcut books natin. At saka meron din naman yung mga Medscape, kung ano lang, mga Medscape, kung mga as in yung mga basic info lang, at least importante, nasa start na natin siya. Okay? So tulad ko na mas ginawa ko yung second option, to be honest. Sa second option ako, which is yung mga platinum na basahan nyo yung kaso or blue books.
every after nyong makita yung patient. Pero pag pagod, please magpahinga. Okay? Kasi, pero, but give it a time kailangan magpahinga rin naman. Syempre, napapagod din naman tayo. Pero, maglaan din kayo ng time para at least mabasahan nyo yung case ng patient na na-meet nyo. Okay? So, halimbawa, malapit na. Be prepared. Yun nga, kaya ko kayo diniscuss kanina lahat yun. Kasi, kailangan prepared kayo. Okay? Be prepared. Walang makakatalo sa preparation. Again, pinaka-the best talaga is to read the book. Nothing can beat it. Pero pag hindi kaya, Platinum Books, RS, okay? Mga BRS or pre-test, okay? Pwede yun. Get a good night's sleep. Again, at saka yung be prepared, mamaya i-discuss ko kung ideally, kailan talaga nagsa-start ng pag-aaral dito sa revalida na to. Okay? Get a good night's sleep. Huwag magpupuyat. Kasi pag nagpupuyat kayo, there is a tendency of cramming. Once na nag-cram kayo, isipin nyo, you are now focused on the quantity. Not on the quality, but the quantity. Again, quality, it's better than the quantity itself. Okay? Maganda, long-term memory. Kaya nga sabi ko, if may nakita kayo ng quiz, basahan agad kasi it's more of the long-term memory. Pero please, if di kaya kailangan magpahinga, magpahinga kayo. Okay? Pero maglaan tayo ng time. And then, focus on calm breathing and positive thoughts. Isipin nyo, 4th year na kayo guys. Ilang araw na lang, ilang months na lang, ilang days na lang, aakyat na kayo ng stage, graduate na kayo. Okay, graduate na kayo. So, ideally, kung para makatungtong tayo sa stage, syempre ako, gusto ko rin naman sa inyo or sa inyong mga followers ko, makatungtong kayo dyan nang wala tayong problema. As in, makatungtong tayo ng malinis, makatungtong tayo na talagang PHI na. So, kaya ginawa ko tong video na to para mabigay ko sa inyo yung tips ko sa Revalida. Kung kinakabahan, 10 seconds breathing, hinga ng malalim, 10 seconds or 1 minute, remove any negative thoughts. Kasi negative thoughts, distraction yan eh. Pag, I understand naman talaga nakakabahan ka. Pero please talaga, if kaya, pakitanggal. Kasi, sipin nyo, pag hindi nyo matanggal yung kaba na yan, lalo kayo maninegative, lalo kayong madidistract. Remember, the most number one na magiging kalaban nyo dito is yourself. Okay? Yung sarili ninyo, ang pinaka number one na magiging opponent nyo dito is the test itself. So kaya kailangan maganda talaga yung mental attitude ninyo and have the positive thoughts and kalmado. Okay? Again, isipin nyo, ano nga ba ang nagpo-motivate sa inyo? Gusto ko na makatungtong ng graduation. Gusto ko na pong maging doktor. Gusto ko na makatulong sa mga patient ko. Gusto ko na makatulong sa mga parents ko. Use that as the motivation and then at siya mag-uumpisa yung good grit ninyo. Yung grit, again, as I said, tulad yan, ano yung ginagawa nyo ngayon na despite na ginagawa nyo yung mga best ninyo, despite whatever happened, that is grit. Again, tandaan nyo, grit, mga mandirigma, matatapang, push lang ng push hanggang mapunta nila yung goal nila. At usually, ito yung mga klase ng tao na nagsasucceed sa future. Ito mga ganito. Kaya nga, kung pero I understand naman kailangan ninyong galingan yung best na pero please, if kailangan magpahinga. Wag masyadong pressure. Remember of the quality review nga. As sinabi ko kanina. Okay. Paano nga ba kumalma? Okay. Isipin mo, nasa comfortable chair ka. Take a breath through the nose. Hold the breath while on the holding the breathing, you have to remove whatever is the negative thoughts.
Anong naiisip mong negative thought? And then, i-release mo yan. After 6 seconds, pause and breathe again hanggang kumalma ka. Okay? Kung ano, basta ito kasi napapractice talaga to. By the way, kahit sa board exam, please ganito. Kalma, kalma din talaga. Okay? Iba pa rin kasi yung kalmado, mas nakaka-concentrate kayo at mas naiisip, tatandaan ninyo kung ano yung mga naging pasyente nyo, kung ano yung inaral nyo. Mas matatandaan nyo siya. Okay? Doc, kailan po kayo pwedeng mag-start mag-aral ng Revalida? Yun ang sinabi ko. Doc, kailan nga po ba? Usually, ako kasi, though this is a personal lang, once na makita mo yung pasyente mo, unang pasyente mo sa clear sheet, that is also the time to study for your Revalida. Okay? Once na makita mo na yung pasyente mo, at to, ay, binabasa sa'yo, binasahan mo. Kahit basa lang yan na pahapyaw. Pero basta kasi active learning na to. Experience ko, kahit nabasa mo lang, basta pag mabasa mo yan, yun na, nag-start ka nang nag-aral ng Revalida. Ideally for me, at least 6 months to 1 year. Pagka-start ng clear sheets, review na pag hindi kaya, 6 months. Use also good references. As I said nga, pwede mga platinum or BRS books. Magaganda yon, mga pre-test or anything. O kaya biochemistry by King. Pero walang makakatalo sa walang makakatalo pa rin kung textbook kung kaya talaga ng textbook, walang makakatalo sa ganun. That is the best. Okay? Pero ako, yung ginawa ko talaga, first option. Okay? So, again, may written revalida na. Andyan na. Apply the horizontal vertical learning with clinical correlations. I-apply nyo yung natutunan ninyo. Okay? By the way pala, have a good references. By the way, yung isa nating colleague, by the name of Dr. Juan Abalahin, na nakita ko sa Twitter, meron siya. Pumayag naman siya, sige, i-share ko sa inyo. And then, apply the horizontal vertical learning. And then, i-practice yung imagination nyo. Lalo na mga anatomy, physiology, o rin kung tanongin kayo ng derma. Practicein niyo yung mga imagination nyo kasi lalo na yung mga ganyan kasi, it takes yung mga visuals, okay? Once na visualize nyo siya, mas matatandaan ninyo kung ano yung sa topic ninyo. Okay? Ayan. So, have a good background to the subject. Maganda yung mga testmanship skills ninyo. Okay, testmanship skills. May video rin ako. I-share ko rin yung playlist dyan sa baba. And then sleep for at least 8 hours before the exam day. Okay? Kasi, pag tatulog kayo, for example, less than by the way, i-share ko na sa inyo sa followers ko yung mga references na on which sa by the way pala. Sleep at least 8 hours before the exam day. Kasi, kailangan wag na wag kayong magpupuyat dito. Okay? Wag na wag kayong magpupuyat dito. Kasi pag nagpuyat kayo, mas mahihirapan kayong matandaan yung mga inaral ninyo. Tignan nyo to, yung video na yan. O, halimbawa, yung babae, tignan nyo dito sa left side ng picture. Nag-aaral siya. Tignan yung equivalent. Para kang uminom ng alcohol or alak bago ka nag-exam at kaya red yung arrow kasi equivalent sila and that's not a good practice to do. Ideally, dapat 8 hours tulog ka na. Okay? Same with the board exam. Pag nasa boards na, within 8 hours, dapat tulog ka na. Okay. Next naman, oral revalida. Oral revalida, set up usually 10, you have the 10 minutes, babasahan ka ng case, and then
Pagkatapos ng 10 minutes na yon, pupunta ka doon sa loob, haharapin mo yung jury for the, and usually, 10 minutes na naman siya. Okay? Again, horizontal, vertical learning na naman pa. I mean pala dito clerkship ha, clerkship to. Kung ano yung nakita mo sa clerkship, pwede mo silang i-apply, lalo na kung yun yung mga cases dito. Importante rito is i-defend ninyo. Bakit yun yung diagnosis ninyo? Bakit ito yung differentials mo? Bakit ito yung management mo? Importante, ma-defend mo yan. Okay? So that's why i-apply nyo, pag magdi-differentials kayo nga, kaya tinitip ko, i-apply ninyo yung gross anatomy ninyo. Kasi isipin nyo, mas mapapalapit kayo dun sa diagnosis ninyo. At isa pa, at ito yung never ninyong gagawin. Huwag magsasalita ng hindi nyo alam. Sigurado, pag nagsalita kayo ng hindi nyo alam, mabubutasan kayo dyan. Pakatanungin kayo ni jury nyo. Basta, speak only what you know. Make it simple. Okay? Para at least, ano tayo? Okay? Para at least hindi tayo mabutasan at malinis matapos yung yung orals na to. Yes, alam kong yes, nakakakaba talaga, pero pinaka-tip talaga, kalma. Kumalma talaga tayo, lalo na kahit nakaharap natin yung duty. Isipin mo, yung jury mo, pasyente mo yan. Okay? And yung paper na ibibigay sa'yo, or yung case, yan yung niya, yan yung chief complaint niya. Yan yung chart, halimbawa. Importante, kalmado ka and ma-explain mo in a simple pero ano yung nalalaman mo regarding sa case na to. Mas kalmado, mas concentrated, mas ma-extract mo kung ano yung alam mo. And para pumasa tayo. Siyempre, kaya ko ginawa tong video, gusto ko tayo, pumasa tayo. Okay? So by the way, gusto ko lang i-remind sa inyo na based lang to sa experience, pero kung may makomperan talaga kayo, please, 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 paki-compare. Mas maganda kasi kung marami kaming rito, makakuha kayo ng idea pa and ma-compare ninyo and mahanap ninyo kung saan kayo fit. Okay. At saka i-take nyo itong mindset na to. Yang malapit na kayo sa mga goal ninyo, araw-araw, dyan sa fourth year na yan, lumalapit at lumalapit na kayo sa dreams ninyo. And congrats. Congrats sa inyo in advance. Okay, maraming salamat sa panonood. If may mga tanong lang kayo, pwede kayo mag-subscribe or contact nyo lang ako dito sa channel na to. Ayan yung Twitter account ko. So, I hope talaga makatulong ito. So, good luck. At saka, don't forget magdasal. Okay? Nothing can beat pag may tayo, humihingi tayo ng tulong sa kanya. Siya sa taas. Okay? So, for questions to may contract or size direct through, ayan yung Okay, so good luck and maraming salamat sa panonood.